What's up everyone? So today we are playing volleyball and tuturuan ko kayo kung paano maglaro nito and the rules and regulation, alamin natin yan at saka yung mga paano ang proper position at ano ang mga position sa mga volleyball players. So yun lang. Ano pang ginagawa? Tara, let's go na! So ngayon, of course, we need to wear our shoes and proper attire para sa ating volleyball play and start gearing up. So, we are all geared up. So, naka-outfit na tayo. Yan. And, okay na to. Okay rin itong suot ko. Tsaka, now, proceed muna tayo sa mga warm-ups and pampa-warm up para maka-ready tayo sa ating laro. Yeah, let's go! So, guys, ngayon, ready naman lahat. Outfit, yung mga ano natin. Now is proceed tayo sa ating warm-ups na basic warm-ups lang para maka-ready tayo sa ating laro. Yung mga ano lang, para less body pain and para kondisyon ng ating katawan para sa ating laro mamaya. Let's go! Now, after the warm-ups are done, so let us now proceed to the court where we play what we call volleyball. Let's go! So now, all of that done, let us now proceed on how to play volleyball. Of course, kailangan natin malaman kung ano yung mga basic principles at mga elements ng volleyball at saka yung mga skills na. So first, and ito ang pinaka-importante na tips paano maglaro ng volleyball is you should know how to receive the ball. Yun ang pinaka-important part at pinaka-basic part na maglaro ka ng volleyball. First is the receiving part where you put your hands like this. Ganyan. Parang susuloyin mo. And ito ang how it looks. Ganyan. And you just receive the ball like that. For example, this is the ball. Ganyan. You can toss it to your teammates or pasa mo na diretso yung bola sa your opposing team. Ganyan yan siya po. And let us try it. So ito yung example ko kanina kung paano mag-receive ng bola. Like that. Ito yung ginawa ko kanina. Bend, at saka ready yung position, at saka kung dito pumunta, hindi mo lang kamay mo. Yan. Gabay doon sa kito.
So, very basic at very simple. So, let us proceed to the next part. So now, let us proceed to the 3 basic skills in volleyball, which is the passing, the setting, and the serving. So we are done with the passing. What I just told you kanina, yung sinabi ko kanina, yun yung passing na basic skill ng volleyball. Yung kamay, paano mag-receive ng bola. At next, ang gagawin naman natin ay yung serving, which is very common din. So basic skill na. So let us execute it and how it used to the proper way para siya gawin ng tama. So always remember, if you receive a ball of the volleyball, receive ka ng bola, dapat naka-proper gestures ka. Yung naka-open yung arms mo like this to ready to receive the ball para maka-ready ka. At saka yung knees mo ay naka-bend, ganyan, naka-bend para makikita mo kung saan direction yung bola, saan siya papunta. Yan. At saka yung ganito yung inside. At saka dito naman pupunta yung bola, dito sa kabila, yung kamay mo mismo yung isang kamay lang kung saan pupunta yung direction ito. For example, ito. Pupunta dito yung bola. Yan. Ito yung gagalawin mo. Itong kamay. Ganyan. Patungo dyan. At saka kung dito naman pupunta yung bola, ito naman yung gagalawin mo. Yan. Yung balon, pupunta nito. Ganyan. Gets? So, labo naman tayo sa serving part. Serving. So, serving, ito yung pinaka first gagawin ng volleyball, no. It is the very common na pag start ka ng rally ng volleyball, kailangan mag-serve ka muna para mapasa yung bola sa kabilang sa opposing side mo, no. So now, let us execute the underhand serve, the first type of serve that we are going to use. So, ang paggawa nito ay very simple lang. First is to forward mo yung kanang biti mo, at saka base mo yung bola sa ilalim ng wrist dito. Ganyan. At saka kung mag-serve ka, itong kamay mo naman ay magsiswing ka paganyan or paganyan para ma-propel yung bola pataas at saka mapunta sa opposing pin. For example, yan. Halo ilatot. Yan. Okay lang din kung gagamitin mo ng palm mo para mas comfortable ka. For example, yan. At pwede mo naman gamitin yung fist mo para ma-propel yung bola. For example. Yan. At mayroon namang 3 uri ng serve na pwede natin gawin. Which is yung underhand serve, yung overhand serve, at yung jump serve. No? So, itong 3 ay ating aalamin mamaya kung ano ang pag-execute nito at anong proper way sa paggawa nito. So now, let us proceed to the overhand serve. So it is basically a very common serve na ginagawa ng mga player na volleyball player. So, paggawa nito is very simple lang din. Kung ito ang gagamitin mo mag-serve, ang bola is nandito sa kabilang ng kamay mo. At saka kung ito naman gagamitin mo mag-serve, yung bola nandito sa kabilang kamay mo, ibang kamay mo. So, dito ako mag-serve, at saka dito ko naman i-place yung bola side. And kung nandito na siya, pwede mo na siyang So, ito yung ginawa ko kanina. For example, as I said na dito ako papalo, at saka ito yung gagamitin kong kamay pang toss ng bola. Ganyan. At
saka pag nasa area na yung bola, gagawin ito pag ganun, pang palo. Yan. Again, first up yan. Ganyan. Very simple and very easy. Last one. Maaari mo na siyang i-toss pataas. Tipis. Ganyan. Pwede mo siya ipatoss pataas. Ganyan. Dito ako masiserve at saka ito yung gagamitin ko pang, ito yung kamay na gagamitin ko pang toss ng bola. Ganyan. Ganyan. Tsaka kung execute mo na ng tama yan, dyan mo na yung siya papaluin. Ito. Example na nasa ere at saka ito yung kamay mo na papaluin. Ganyan. 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 Tsaka ganyan. Let us execute. So now that is done. Next is the jump serve. Yung jump serve na naman. So basically ito yung pinaka mahirap gawin na serve, pero ito yung mga basic na madaling kumuha ng points pag ma-execute mo ng ganda. So ang paggawa nito ay dapat behind ka sa line, malayo ka sa line ng edge ng court nyo para mas maka-extract ka ng force na para sa pagtalon mo. Basically, i-summarize natin, ito ay just a serve pero lalagyan mo ng talon. Lalagyan mo ng talon para mas powerful yung serve mo. At saka para mas mahirapan ma-receive yung opposing team para makascore ka. Yan. So, para mas maintindihan natin ng simple, ay i-execute natin. I will set some examples para mas makita nyo at execution, para mas maintindihan nyo kung paano magawa ng paano ma-execute yung proper jump serve. Of course, kailangan mo ng space para maka-extract ka ng force sa pagtalon mo at saka mapalo mo ng tama yung bola. For example, Daliatot. Yan. Again. Hey. So now that is done. So that is the three types of serve. That is the three types of serve and So since na-master natin yan at nalaman na kung anong proper way at anong proper gestures at sa paggawa at sa pag-execute niyan, dapat naman tayo sa next skill ng volleyball, which so to demonstrate it properly, gawin natin para mas malaman nyo kung ano yung part ng setting. Ganyan, ipapasa mo lang sa teammates mo para sila na yung makapa. Okay. Basic and easy. So now we are done with the receiving or the passing and the serving part. So next is the setting part. This setting is just basically where you pass the ball to your teammates, so they can pass the ball also to the opposing team. Example like this. For example, I'm the receiver. I just receive the ball like that, and it passes to the center.